Ayun, andito lang ako isang araw. Lagi ako nandito. Itong reconnect talaga ng hands-on din ako. Pagdating sa storya, ayun again sa investors, sa budget, you know, hindi ko naman hindi naman po ako hahanap sa inyo ngayon as a producer for the name lang producer. Talagang isang bagay na pinaghihirapan ko rin siya at again sabi ko kanina, marami akong gusto matutunan pa. So, pag may meeting, pupunta ako. Even on set, tinitingnan ko kung paano yung dalawa. Yeah, so, yeah, pati sa promo, pati ito, pati yung pag-setup nito, hands-on din ako. Ako nagsabi dapat si NJ muli namin. Okay. Diba? But literally, yeah, even sa mga ibang negosyo ko, talagang pati po yung paglagay ng exit sign, yung sign ng CR, ako naglalagay. Hands-on ko talaga ako kasi syempre pag-attach ko yung pangalan mo, gusto ko pinaka-best. Last question na lang po. Yung mga tao po kasi nagugustuhan po nila isang project, kapag nakikita po nila yung mga actors ay parang may personal deposit or experience to the project. So, was there a time po ba that you wanted to reconnect with someone? Or may advice na lang po ba kayo sa mga taong gusto po makapag-reconnect with someone? So the phrase of the day is personal deposit. Personal deposit. Kakaloka. The question is, may advice ako sa mga gustong makipag-reconnect sa tao? Opo, and kung may times na po ba na gusto nyo rin po makipag-reconnect with someone? Of course, ano naman. There's times na may mga tao sa buhay natin na we should reconnect with, and may mga hindi. May mga kasama lang sa journey natin is, parang passers-by lang. They come into your lives, that could be family, friends, business partners, but as long as you-enjoy mo yung time mo with that person, or with that group of people, or with that project, or, but there's also times na maybe you have to grow away and grow into better people, and then maybe somewhere in time, di ba? I think sobrang yun makakarinig na marami tao dito sa kwento namin ni Miss Charlie Dizon. It's kind of like that. May mga questions na magre-reconnect pa ba sila or nag-reconnect na ba sila? Yeah, so Maraming lessons. Marami. Ang ganda ng tanong mo kasi yan yung premise ng pelikula namin, is reconnecting with people pag nawala yung internet. Pag nag-uusap lang kami nila Gerald sa kami, yung nag-meeting kami during the early stages, parang, di ba pag kumain ka sa restaurant, parang nakakita mo sa kabilang table, sa pamilya, pero nakakita mo yung mga younger kids, di ba? Parang naka-disconnect. Di ba? Naka-earphones na, di ba? Di ba? Sa isang table naman, tingnan mo, puro nakatutok sa cellphone, parang hindi na rin nag-uusap. So makita mo talaga yung na-disconnect ang mga tao dahil sa internet. Diba? So yung nawala yan, paano sila mag-reconnect? Diba? Together, which is yun ang learnings pag napanood yung pelikula. Diba? Na hindi naman pala lahat, kaya naman pala natin mabuhay na mabuti na walang internet. Yes. So makikita natin ito kasi different stories na makikita nila na lessons. Diba? Kasi kita-kita na natin ang nangyari ko tayo. So it's about time na we reconnect with our loved ones. Especially, yun naman, nag-usap kami ni Gerald sa kanya Eric, yung Christmas. Matagal na walang Christmas movie. Diba? So ito talaga, gusto namin ito. Parang handog na namin ito sa mga tao for Christmas na magkaroon isang Christmas movie tapos with concept na nawala ng internet. So masaya siya. Masaya pa naman. And the lessons will be done. Alright. Thank you so much po and congratulations. Thank you, Jessica. Kasi magkakaroon pa tayo ng press con regarding Reconnect soon. So we'll talk more about that. We're down to our last two questions. Hello, Angela po, PRTV News. Hello po, first Robin po firstly. What do you think is the one Filipino value or tradition that you think exists or remains sa lahat po ng movies na nagawa niyo and even with Reconnect? For me, Yes po.
to give our thoughts, di ba, kung ano nangyayari sa mundo. Di ba? So baka na yung tao mag-reflect after watching it. Pero meron yan laging naka-embed, di ba, on how we feel about ano nangyayari sa society. Di ba? Hindi man pwedeng wala kang tambag doon, di ba? So kailangan natin ngayon para mabuksan yung mata ng iba. Di ba? So it's our way of parang siguro telling them maybe this is the right thing to do, maybe not, diba? So, yun lang, diba? So, it's been a tradition for me to do those kinds of things. Meron talagang statement ang director and producer. Diba? So, I hope I answered your question. Yes. Who's directing, Reconnect Gerald? Is it you or? No. Si Direct Jade ang namin. Si Jay Castro. Si Jade Castro, yeah. Na-disconnect yun sa mundo dahil. Nakulong siya for a long time. So, we're happy that he's back directing again. Diba? So, hopefully after this, pagtuloy-tuloy na rin yung directorial career. Alright, meron lang last na mahabol na question si Bobby as we wrap things up. Hello, kay Sir Don. Sir Don, okay, last week call up with Coco Martin, a big star today, another big star si Gerald. Ito po ba ang parang yung tahak ng reality these days? Like, are we expecting more celebrity collabs in the coming weeks, months? Next week, Yeah, well, hindi lang naman artista makakakuha. Although, honestly, gusto namin makasama artista kasi invested na sila sa industry. Diba? So, alam nila, diba, rather than working with someone in, diba, na mag-collaborate with, diba, alam nila ano sakit ang ulo, ano, diba? So, I think, moving forward, diba, masaya kami pagkasama namin mga artista to invest in project, then producing, and masaya rin kami to collaborate with other companies na gusto mag-collaborate. Kasi yung exclusive na yun, kailangan mag-collaborate, diba, and compete with the rest of the world. Diba? Dapat magsama-sama ang Pilipino, compete. Diba? Yun na, may be an artist, may be another producer, diba? Pero dapat mag-unite talaga to do good quality films. Maraming salamat. Thank you, Bobby. Frank, katanong ka ba? No, you're good? Okay. Thank you, everyone.